Binatukan niya po ang siklista, hindi po sinapak ha. Now apparently after this video was shocked yung siklista at kinaladkad sa police station, tapos doon ay pinagbayad pa siya ng 500 pesos mga lodi. Pero eto mga lodi, ang aking review dito ha. Kung kamao lang yung meron ang siklista, hindi po yan threat para sa inyong buhay. Kaya may panawagan nga po pala o pakiusap po si Mr. Gonzales sa mga vlogger po. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Marami pong lodi natin na nag-message sa akin na bigyan daw po natin ng reaction video. Ito pong tao na nanutok daw po ng baril sa siklista. Pero mali po mga lodi ha, hindi po siya nanutok ng baril. Para po sa mga nagko-content about po dito, ayusin naman po sana natin ang ginagawa po nating title. Kasi po na-review ko po itong video na to mga lodi, kinasahan lang po ng baril itong siklista nitong mamang driver mga lodi. Sino nga po ba ito? Marami pong nagtatanong kung saan din daw po siya connected mga lodi, no? Kung sino pong nakakaalam nung pin po ni Mr. Gonzales, yan po ang pangalan ng kumasa ng baril dito po sa siklista. Pa-comment na lang po sa baba kung alam nyo po yan mga lodi. Kasi hindi ko na po babanggitin kung saan nga po ba siya connected. Dahil wala naman po kinalaman ang kanyang trabaho dito po sa ginawa niyang kasalanan. Okay po? Pero bago po tayo magsimula mga lodi, ipapaalam ko lang po sa inyo na dito po muna tayo sa Peps TV 3.0 mag-upload ng mga videos. Gawa nga po na naka-restrict po ang ating 2.0 simula po nung nahack ang aking page. Paki-like and follow na rin po itong page na to at paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Eto na po mga lodi, no? Para po ma-refresh po sa lahat, ano nga po ba ang ginawa ni Mr. Gonzales dito po sa siklista? Eto po ang video mga lodi, panoorin po natin. Ayan o, halo. Ayun, sumayad po yung bike dito po sa sasakyan ni Mr. Gonzales mga lodi, no? Tuloy pa po natin. Ayan. Eto na, bumaba po si Mr. Gonzales. Para po sa mga hindi nakakaalam, siya po ay isang retired police mga lodi. At ayun nga po, ngayon po siya po ay government employee. Yan po para po sa nakakaalam nung pin sa kanyang kwelyo po mga lodi. Pa-comment na lang po sa ibaba para po hindi na lang po natin mabanggit pa dito sa ating ginagawang vlog. So eto na, aktong bubunot na po si Mr. Gonzales. Pero binatukan niya po muna ang siklista, hindi po sinapak ha. Iba po yung binatukan at saka yung sinapak. Kaya po kinaklaro ko lang po sa inyo. Dito po si Mr. Gonzales nagkaroon na po ng kasalanan. Dahil may physical na po na pangyayari dito po sa aktong ito. Kaso na rin po ito mga lodi. Physical injury, meron pa po. Action pong lalapit yung siklista kay Mr. Gonzales, kaya po yung baril ay kanyang kinasa. Marami na pong pwedeng ikaso dito kay Mr. Gonzales. Pero ano nga po ba ang punot dulo nito mga lodi, no? Nagbigay po ng pahayag si Mr. Gonzales ukol nga po dito sa naging viral video na siya po ay pinutakte ng mga netizens sa social media. August 8 daw po kung hindi ako nagkakamali itong pangyayari na to na naganap. Pero mga ilang araw pa po mga lodi pumutok itong video na to dahil nga marami po nag-share. Pakinggan na po natin ang kanyang statement. Sir, di ba sa nagkasundo, nakita din po namin sa Station 11 na nagkasundo daw may pinirmahan. Sabi din po ng barangay, pag ganun ba sir, maaari pa bang kasuhan si sir? May kakaharapin pa po ba siya? Sa ngayon, ang pinakakaso na lang ni Mr. Gonzales ay administratibo. Malaki ang probability at ito sa tingin ko sigurado na iimbestigan ng FEO ang kanyang LTAP. Dahil nga po mga lodi, nakipag-areglo daw po ang siklista after nitong pangyayari, ang pwede na lang daw po makaso kay Mr. Gonzales kasong administratibo. About din po ito sa kanyang hinahawakang baril, iimbestigahan din kung updated po ba ang kanyang lisensya, ang permit to carry. Yan po ang uusisain na lang po muna. I-review ng FEO ang kanyang license to owner process. Hindi na maiwasan yun. Ay, problema niya na yan, sagutin niya na nandun sa FEO kung ano magiging hatol ng FEO sa kanya. Kung i-revoke ba, i-cancel ang kanyang LTAP. Pero sa ngayon, nakita naman natin, sinabi niya na rin na anong oras din yun, pinag-isipan niya kung gusto niya pang humawak ng baril. Iniwan niya na yung baril dun sa police station. Ako natin natin ang baril niya, nasa yung baril. Kaya ang baril natin, ang baril ni Mr. Gonzales, Max 17. After na po nung pangyayari na yun, sinurrender daw po ni Mr. Gonzales ang kanyang baril sa police station. At nung araw din po na yun mga lodi, yun din daw po yung araw na nagkaareglo na po ang siklista at saka si Mr. Gonzales.
Pero mga Lodi hindi po ibig sabihin nito labas na po si Mr. Gonzales sa anumang kaso. Dahil nga po, meron pong tumindig na isang attorney na itutuloy daw po ang kaso dito po kay Mr. Gonzales. At ito nga po ay si Mr. Fortune mga Lodi o Attorney Raymond Fortune. Ayon po sa Super Radio DZBB mga Lodi, driver sa viral video na nagkasa ng baril at nanapak sa isang siklista, nagbigay na ng pahayag, giit niya, nagkapatawaran na daw po sila ng biktima. Hindi po siya nanapak mga Lodi binatukan niya po yung siklista. Kasi po nandito po nakalagay na napak daw po mga Lodi. Magkaiba po yun para sa akin Ayon naman kay Attorney Fortune o Raymond Fortune, kinatawan ng Pinoy road bikers na siyang nag-upload ng viral video para matukoy ang lalaki sa video mga Lodi. Mayroon daw po siyang feedback na natanggap na apparently after this video was shot yung siklista at kinaladkad sa police station, tapos doon ay pinagbayad pa siya ng 500 pesos mga Lodi. Dahil umano nagasgasan daw po ang kotse ng siklista. Hindi totoong arigluha na nangyari dito kasi pinersa daw po ang siklista. Yung siklista pa talaga ang naglabas ng pera dito at hanggang ngayon ay natatakot ang siklista at hindi papayag ang buong cycling community sa nangyari. Kinatawan po si Mr. Raymond Fortune o Attorney Fortune ng isang cycling community mga Lodi. Sinasabi naman ni PB General Nicolas Torre III, Director ng QCPD, na isinuko rin daw po ng motorista ang kanyang baril at sasakyan. Tiniyak din ito na mariribok ang license to own and possess firearm ng lalaking nasa viral video mga Lodi. Pero ito mga Lodi ang aking review dito sa nangyaring video. Dahil wala naman po tayo doon sa pangyayari, titingnan na lang po natin ang pagkakamali po nilang dalawa. Kung nakikita po natin mga Lodi dito sa video na to, nasa bike lane po pumasok si Mr. Gonzales. At ito naman pong siklista ay nasa outer lane na po siya nung bike lane mga Lodi, no? At dito nga po nagkasagian na. May nabasa rin po tayo mga Lodi bago po nangyari itong insidenteng ito. Tinapik daw po di umano ng siklista ang sasakyan ni Mr. Gonzales, kaya po ito nagkainitan sa kalsada. Dahil daw po di umano muntik na daw pong nasagi ni Mr. Gonzales itong siklista at muntik na daw pong mahulog dun po sa gutter. Kung makikita naman po natin, may mali naman po talaga si Mr. Gonzales dito dahil nambatok po siya, nagkasapo ng baril na hindi naman po dapat. Wala naman po kasing tangka sa kanyang buhay. Maliban na lang po kung siguro kung meron pong baril din po itong siklistang ito, pwede niya po yung ilabas at ikasa yung kanyang baril. Dahil yung pagkakaroon lang naman po niya ng baril para po sa self-defense, okay? Kung kamao lang yung meron ang siklista, hindi po yan threat para sa inyong buhay. Pero mga Lodi, aminin man po natin o hindi, may pagkakamali rin po yung siklista dito. Dahil mga Lodi, hindi naman po porket meron po tayong bike lane, pag may-ari na po lahat ng mga nakabike, itong bike lane na to mga Lodi. Kaya nga po meron po tayong kasabihan na share the road. Hindi po natin kailangan maging mainit ang ulo kung totoong man po na siya po yung unang tumapik sa sasakyan ni Mr. Gonzales. Kaya po na-trigger itong mama mga Lodi. Ayan, di ba? Tinapik yung kotse mo, hindi ka ba magagalit nun? Doon pa lang mga Lodi, may mali na rin po tong si siklista. Hindi ko po sa kinakampihan mga Lodi si Mr. Gonzales. Isa rin po kong mahilig magbike. Napapanood nyo po yung vlog ko mga Lodi. Kaya alam na alam ko po na hindi po sa lahat ng panahon atin po yung bike lane. Kaya nga po mga Lodi, mapapansin nyo minsan yung mga bike lanes may putol-putol na linya rin po yan mga Lodi. Dahil pwede kang lumabas, pwede kang pumasok, pwede pumasok yung mga motor, pwede rin po makisingit yung mga sasakyan dyan. Lalong-lalo na po yung mga jeepney na nagbababa ng mga pasahero. Kaya para sa akin mga Lodi kung hindi lang po sana natin dinaan sa init ng ulo, hindi na po hahantong sa ganito. Pareho po kayong may mali. At eto pa mga Lodi, may panawagan nga po pala o pakiusap po si Mr. Gonzales sa mga vlogger po. Sabi po niya dito, pakiusap ko lang po sana kasi masyado na po tayong sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot dulo, marami kaagad magko-comment, nakita, nagkasa, hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Yung umpisa na mula sa ganong lugar, malayo, mahirap po yun. Sana maging responsable po tayo ng mga vloggers. Yun lang ho, yung pakiusap ko dun sa mga vloggers ngayon kasi kawawa naman daw po yung mga anak niya. Ang kapamilya niya, parang ang sama-sama kohong tao. Yan po ang kanyang pakiusap. Gaya po na sinabi ko, magiging patas po tayo dito hanggat hindi pa po napapatunayan sa korte
na siya po talaga ay guilty mga lodi, hindi pa po natin siya kailangang husgahan. Uulitin ko, hayaan po natin ang korte kung ano nga po ba talagang parusa ang naayon dito kay Mr. Wilfredo Willie Gonzales mga lodi. Ayan po, no? Hanggang dito na lang po mga lodi. Stay safe and God bless you all. Peace. Huwag pong mainit ang ulo sa daan.